At in-invite niya yung mga almost 200 na mga kongresista sa loob ng Malacanang. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ha? Desperado na talaga. Ako, sa sarili kong paniniwala, utos ito ni Tambaluslos. Di ba? So anong masasabi mo dito? Desperado na talaga. Desperado na itong mga taong ito na ang kanilang leader ay magiging vice president. Gusto na sigurong papalit dito kay VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay? Importante yung pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ngayon lang ito ha. This is breaking news. Pinag-usapan itong pangatlong impeachment po. Pangatlong impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Imagine this one. Pangatlo na ito ha. Hindi ito umabot ng 2 weeks, 2 weeks or ano. Talagang sa isang week lang ha. May 3 na pong naganap na impeachment complaint laban kay VP Sara. No? At ang nakakatawa dito kasi another group of congressmen raw ito. Imagine ha, ibang mga grupo ng congressmen po, pangatlong impeachment complaint. Nakakatawa ito. Okay, yun ang una nating pag-uusapan. So much with the details about dito, mamaya ipa-explain ko sa inyo. Yung pangalawa nating pag-uusapan ay itong Makabayan Black. Desperado rin itong Makabayan Black eh. Headed by Franz Castro. Dahil simula na raw kumilos itong grupong ito. Na para ipakalap nila yung pirma na 1/3 sa Kongreso, no? Kasi kung mag 1/3 na ito sa Kongreso, tuloy-tuloy na yung ma-endorse dito sa Senado, okay? Kailangan nila ng 1/3 na pirma itong Makabayan Black para mahiring na rin sa Senado itong impeachment complaint laban kay VP Sara, okay? Yun yung pangalawa na ating pag-uusapan, okay? Pangatlo nating pag-uusapan ay itong ang fellowship na ginanap ha. Nag-fellowship pa itong si Bongbong Marcos, no? At in-invite niya yung mga almost 200 na mga kongresista sa loob ng Malacanang. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ha? Desperado na talaga. At itong pang-apat na ating pag-usapan ay nagpalabas na po ng official statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa nagpayo itong si Vice President Inday Sara Duterte sa mga taong bayan, okay? Mahalaga kasi yung payo ni VP Sara kasi in the upcoming election nag-a-advise po si VP Sara to vote wisely, okay? So anong ibig sabihin doon? Vote wisely, meaning kung nabudol po tayo sa last election, wag po tayong magpapabudol, no? At especially yung mga kandidato po na nangangako at hindi naman natupad yung mga pangako nila. Okay, so yun yung mga intro pa lang ito ha. Yun yung mga pag-uusapan natin. Very interesting, very hot topic ito ngayon. At bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, ito na nga, no? Nakakagalit ito ng taong bayan, itong mga nangyayari ngayon. Galit na po ang taong bayan dahil na-observe ng taong bayan na itong administrasyong ito is very desperate na matanggal na talaga itong si Vice President Inday Sara Duterte. Desperate in the sense na lahat na lang ng mga government officials na kaalyado nila, kinokontrol na nila kung ano yung gagawin. Okay? Kagaya nito, kumakalat na naman at nag-trending itong balita na ito ng mainstream media kasi po may pangatlo na namang impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Pangatlo ha, iba yung nangyari kahapon sa Makabayan Black headed by Castro. Iba na naman ito. Impeachment complaint laban kay VP Sara. At tinanong ang House of Representatives, sino po itong mga grupo na Kap Elzar, hello po Kap Elzar, ayan. Yung ating moderator na si Kap Elzar Itong grupong ito, nung tinanong sila ng media kung sino itong third, pangatlong impeachment complaint. Marley PH, hello po. Shoutout po sa inyo, yung moderator natin, siya mag-ano rin kayo mag-subscribe rin kayo kay Marley PH.
itong pangatlong complaint po ng impeachment laban kay VP Sara, tinanong sila ng media kung itong House of Representatives, tinanong sila kung sino itong grupong ito. Napag-alaman naman natin na ito raw hindi lang nila gustong mapangalanan isa-isa. Pero ito raw ay another group of congressmen. So imagine that one. Ako, duda ako rito I might be wrong, I might be correct, pero it's very obvious naman kasi. Basing on my analysis, alam ko na si Martin Romualdez na naman ang tambaluslos na naman ang nagko-control dito. Siguro, di natin alam, inutusan na naman ito ni Martin Romualdez. Another group of congressmen nagfa-file ng impeachment, pangatlong impeachment complaint. So, ano masasabi niyo dito? Desperado na. Maraming salamat po sa $4.99 kay Telma Harrington. Ayan, gawin ko tong gawin kong moderator itong si Ma'am Telma. Ma'am Telma, welcome to Donmar TV. Ayan. Ayan. Paano ito? Hindi naman wait muna Ayan. Ayan, Ma'am Telma moderator ka na sa akin. Ayan, maraming salamat po Ma'am Telma. Donmar, congratulations for spreading the truth. Of course. Di ba? So, it's very obvious na itong si Tambaluslos kinokontrol na niya yung mga kongreso. I don't believe kung itong mga grupong ito, congressmen, kusang loob nila yun na file sila ng impeachment complaint. Ako, sa sarili kong paniniwala, utos ito ni Tambaluslos. Di ba? So, anong masasabi mo dito? Desperado na talaga. Desperado na itong mga taong ito na ang kanilang leader ay magiging vice president. Gusto na sigurong papalit dito kay VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, ikaw Martin Romualdez, hindi ka iboboto ng taong bayan. Sukang-suka na po ang taong bayan sa mga ginagawa mo, Martin Romualdez. Yan ang sabi ni VP Sara. Sabi ni balik sa EDSA. Babalik kami bukas sa EDSA tomorrow. Nandito pa naman ako sa Maynila. Sukang-suka na po ang taong bayan sa mga ginagawa po ng mga kongresista na ito, especially yung Tuwadcom na yan, ang daming galit. Tapos ngayon, magpaano pa kayo Hindi pa kayo magpapabanggit ng mga pangalan dyan na another group of congressmen nagfa-file pa kayo ng pangatlong impeachment complaint. Bakit? Hindi ba sapat sa inyo yung unang impeachment complaint? Hindi ba sapat sa inyo yung pangalawang impeachment complaint? Na magfa-file kayo ng pangatlo? Ganyan na kayo kadesperado para lang matanggal si Vice President Inday Sara Duterte? Di ba? So, ganyan po ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung sino yung mga peke na mga kandidato, kung sino yung mga peke na mga government officials, at kung sino yung mga totoong government officials. Kasi, yung mga peke po ng mga government officials, mga gahaman yan sa kapangyarihan. Gusto kaagad na in power sila. Bakit? Ikaw, Martin Romualdez. Hindi, walang personalan dito, Martin Romualdez. Ako lang po ay nagre-react bilang isang mamamayang Pilipino. Martin Romualdez. Ano naman ang itatawag namin sa inyo? Hindi ka pa ba kontento na House Speaker ka? Gusto mo talagang maging presidente in the future? O gusto mo talagang matanggal si Vice President para ikaw yung papalit bilang Vice President? Kaya may ganito lang mga galawan sa House of Representatives. Sinabi na nga ni Bongbong Marcos sa inyong bangag na leader na he is not for impeachment kay VP Sara. For some reasons, di ba? Bakit hindi niyo masusunod 'yun? Bakit? Pati ba si Bangag Junior? Plastic rin sa kanyang mga sinasabi? Di ba? Ito raw ay ihahain. Itong grupo na ito lilinawin ko. Itong grupo ng mga congressmen na gustong mag-file ng impeachment complaint na pangatlo na ito ihahain raw ito next week. Okay? Yan ang sabi nila. Next week po ito magaganap. So, ganyan po ang mga government officials na nagmamadali. Sino ba namang taong bayan na hindi magagalit yan? Kami, kontento kami sa serbisyo ni VP Sara. Nung panahon ng bagyo, sino yung unang umabot ng mga tulong? Di kay VP Sara. Di ba? Tapos pag-initan pa niyo yung travel expenses ni VP Sara. Di ba? Pinag-initan ngayon ng travel expenses. Sobrang laki raw ang travel expenses ni VP Sara. Siyempre, ang sagot ko yan, malaki talaga ang travel expenses ng isang leader na nagtatrabaho, nag-iikot sa buong bansa para lang matulungan ang taong bayan. Di ba? Naiinggit sila
Oh. So, tingnan natin ha. Let's wait and see kung next week sino itong mga grupo ng mga congressmen na magfa-file ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Tapos ito pa. Itong Makabayan Black, no, headed by Franz Castro. Imagine how desperate they are. Nagsisimula na raw silang kumilos. Si Franz Castro nagsimula ng kumilos. Na para magpakalap sila ng pirma ha, ng mga congressmen. Diyan sa House of Representatives, itong mga Makabayan Black, nagpakalap na sila ng mga pirma na aabot ito ng 1/3, no? Para itong impeachment complaint nila, iba rin ito ha, ito yung second impeachment complaint. Para raw, aabot itong endorso na ito sa Senado. Imagine that one. Diretso na ito sa Senado eh. Diretso na sa Senado. So, ako naman, hihintayin natin si Franz Castro at itong mga Makabayan Black. Hihintayin namin na aabot yan ng 1/3. Kung let us see kung talagang hawak ni Tambaluslos ang buong Kongreso. Sige. Siyempre, sa tingin ko, aabot naman siguro ng 1/3. No? Pero, para sa akin, useless pa rin yan eh. Kasi sa Senado, parang talbog sa Senado eh. Yung Senado natin ngayon, parang they are not also for impeachment kay VP Sara. Nakakalito nga eh. Kasi si Bongbong Marcos at itong si Tambaluslos Martin Romualdez, sa tingin ko, nagplastik-plastikan lang sila ngayon. Alam ko, gusto rin nila ma-impeach si VP Sara. Paano yan? Noong panahon ng kampanya, malaki po ang naitulong ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa dami ng Iglesia ni Cristo, nakakatulong yun sa boto ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Yung Iglesia ni Cristo, nagpalabas na po ng official statement na ayaw po nilang ma-impeach itong si VP Sara. Nagpalabas po ng statement ang Iglesia ni Cristo na sila po ay magrarally para isigaw sa taong bayan na hindi nila gusto itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Di ba? So meaning to say, nag-emergency meeting raw itong si Bongbong Marcos. Gaano yan katotoo? Noong nag-file ng impeachment complaint, noong nag-announce pala yung Iglesia ni Cristo patungkol dyan, nagpanic raw sila, nag-emergency meeting yung dalawa, si Bangag at sa Tambaluslos. Gaano yan katotoo? Di ko lang alam kung totoo ba yan o hindi ha, kasi kumakalap sa social media eh. Okay? So di ko lang alam. Hindi syempre, alam nila na ang Iglesia ni Cristo, malaking grupo yan. Natataranta rin sila, baka itong Iglesia ni Cristo na ito ay hindi po ito susuporta sa Marcos sa slate. Di ba? Kasi kung magagalit po itong Iglesia ni Cristo, there will be a big tendency na hindi po susuportahan itong mga tatakbong senador ni Bongbong Marcos. Okay? Para sa amin, para sa mga DDS nga, good news itong ginawa ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, desperado na si Makabayan Black Franz Castro. Castro, magpadala ka ng mga yung mamahaling ballpen para sa pirma na yan, para aabot ng 1/3. Para tuloy-tuloy na yan maendorso sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. So, yun po, okay? At heto pa, bakit ba dito sa thumbnail natin ang ginawa ko, desperado na sila. Desperado na talaga sila. Dahil alam nila gaano kapopular si VP Sara. Alam nila kung gaano kamahal ng taong bayan itong si VP Sara. Alam nila na mahirap gibain, ibagsak itong mga DDS at mahirap ibagsak si VP Sara. Alam nila. Alam nila. Kaya, ginawa na nila ang lahat para lang mapabagsak itong si VP Sara. Isa na dito sa mga ginagawa nila, itong si Presidente Bongbong Marcos, in-invite itong mga kongresista sa Malacanang. Bihira lang itong mga kaganapan na ganito ha. This has something to do about the impeachment of VP Sara. Yun ang analysis ko dito. Bakit ka mag-i-invite ng 200? Kasi ang nasabi sa balita, may dumalo raw. Yung mga congressmen at congresswomen, mga around 300 plus yan sila ha. 300 plus. Ngayon, ang Pangga Mercy, hello po, ayan, magpahinga ka na dyan, Pangga Mercy, kasi kanta ka ng kanta kanina eh.
Yeah, pahinga ka na dyan. By the way, thank you Pangga Mercy sa lahat-lahat, no? Siya talaga yung gustong makapunta talaga kami sa bahay niya, no? Na pinakilala kami ng kanyang husband niya doon at nagsalo-salo kami doon, kumain kami doon at nagkantahan. Thank you very much, Pangga Mercy. We love you. So ayan. 200 congressmen and congresswomen pumunta po doon sa Malacanang kasi ini-invite sila kay Presidente Bongbong Marcos. At doon, anong nangyari? Fellowship raw. Fellowship ng ano? Fellowship para ipabagsak si BP Sara? Ha? At heto namang mga kongresista na ito na sobrang sipsip kay Bongbong Marcos, edi syempre, bakit sila sipsip, no? Syempre magpasipsip sila kasi presidente yan eh. Pinsyan yan ni Panginoon nila. Kung hindi sila sipsip, baka hindi sila mabibigyan ng budget sa kanilang probinsya, di ba? O, dapat magpasipsip ka. At alam ko, one of these days, kung mananalo si VP Sara, magbabaliktaran na naman yan, no? Yan ang sabi ni Attorney Pan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman